Pag ano naman eh. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso! Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayun naman, good morning, good morning, good morning. At syempre, isa pong maganda at mapagpalang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta na po kayo? Auntie May, kamusta ikaw? Ito, medyo masakit ang katawan. Oo Ayan. naman ang ating Medyo ang mga buto-buto ay nabanat. ang ating napaka-versatile na kaibigan, hindi lang mga pampahayagan, pero talagang for entertainment rin naman Yes. niya. Ayan, at syempre sa ating mga kababayan, kamusta po kayo? Kayo ba ay nagkape na ngayong araw? Nagkape na ba kayo this morning? Malamig, masarap Hindi pa. humigop ng kape. Talaga. Yung akin ay dinala ko na lamang dito para habang tayo ay nagpo-programa sabay sa lamig ng panahon at syempre habang tayo nagpapabatid ng iba't ibang mga impormasyon ay kapares natin sa ating pagbiyaheng isang mainit at masarap na kape. At syempre, ngayon nga po ay araw na naman ng Martes. Pero bago iyan at bago tayo humigop ng kape this morning, alam nyo ba na para sa ating Christmas countdown ngayong araw, aba, 29 na tulog na lamang ho ay Pasko na! Ayan, Merry Christmas! Merry Christmas. At hindi ko Talagang mawari ang lamig. kung akong ang lamig ng panahon ay dahil baga sa nagbabadyanan ng mga pag-ulan o dahil talagang dahil bare months na nga talaga. At pag na isang araw ay Disyembre na. Yes. At imagine mo nga ay wala ng isang buwan ay sasapit ng isa sa mga inaantabayanan natin ang pagsilang ni Jesus Christ. The baby Yes. Jesus. Ayan na. Merry Christmas! And syempre, dahil ngayon nga ay another beautiful Tuesday morning na naman, syempre ito ang ating araw para sa walang patid na pagsaservisyo. At grabe nga po talaga ang paglipas ng mga araw at panahon. Biruin nyo ho yun ay napapakinggan nyo na naman po nga kami ngayong mga oras na ito para sa isang panibagong araw na naman ng ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, good morning kasamang Ornal. Good morning, Auntie. Namiss natin ito. Oo naman. Isang At syempre linggo din, na-miss oo. kita. Medyo naging busy True. tayo nito mga Sobra. nagdaang linggo at araw. Halos hindi tayo nagkikita. Totoo. Oo. Talagang pinagbuklod tayo ng programa Yes. ngayong umaga. Oo. Isang linggo nyo nga po kaming hindi napakinggan. Yan, dahil nagkaroon po tayo ng mga mahahalagang kailangang unahin at tapusin. Ayan. Ayan. And yes, it is another Tuesday morning na naman nga po. Pero syempre, kumusta nagaho kayong lahat? Ikaw naman, partner, kumusta ka? Oo, nagbabawi pa tayo kasi kailangan ma-replenish natin kung ano yung energy na nagamit natin dahil napakarami pa at sabi nga ay we are just starting. Nagsisimula pa lamang tayo. Yan. Talaga namang medyo kumilis ka ata. Talaga? Thank you, ayan. Oo. Yan. Ang petsa po, November 25, 2025. Aha! Ayan. At ito nga po, ang isa sa mga espesyal na araw
ito nga po, lalo na't ngayong linggo ay atin pong inoobserbahan ang National Bible Week. Ayan. Wow. Talagang ang hinhin. Yeah. Isang pagkakataon po upang balikan, pahalagahan, at pagnilayan po ang salita ng Diyos na nagbibigay gabay po, pag-asa at inspirasyon sa bawat Pilipinong Batanggenyo. Yes, parang may gusto tuloy akong i-invite ngayong araw na to kung pwede lang siya. Parang yung ating mga warriors ng faith, diba? At syempre, layunin nga nito na hikayatin ang bawat isa na magbasa, magnilay, at syempre atin pong isabuhay ang mga aral mula sa banal na kasulatan. Syempre, kahit tayo ay nasa bahay, sa paaralan, sa trabaho, o saan man po tayo naroroon. Pero bukod nga diyan na partner, ay ginugunita din natin ngayong araw ang isa din sa talaga na mga mahalaga na dapat inoobserbahan natin. Yun nga po ay ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ayun. Yan, ika nga ay ito ang tinagurian natin, itunuturing natin bilang isang makulay, ngunit madilim na bahagi ng ating kasaysayan, ang karahasan laban sa kababaihan. Yan. Yes. Tuwing ika-25 po ng Nobyembre, ipinagdiriwang po ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Isa po itong pagkakataon para tayo magkaisa at magtulungan sa pag-aalis po ng mga uri ng karahasan na dinaranas po ng mga kababaihan sa buong mundo. At kanina nga partner, nakakatuwa kasi pagpasok ko pa lamang o habang ako ay papunta dito sa ating tanggapan, ay makakasalubong mo dito sa ating bayan na mismong mga estudyante ay nagkaroon ng parada para sa Correct. kampanyang ito na Violence Against Women. At iba't ibang paaralan ito dito sa lungsod ng Batangas na talaga na mga pinagkaisa at nagtipon-tipon para nga sa magandang hakbangin na ito. Kasi imagine mo, bawat taon po ay milyong-milyong kababaihan ang nagiging biktima ng iba't ibang anyo ng karahasan. Ito po ay maaaring pisikal, sexual, emosyonal at kahit nga po sa digital na forms. Yes. Kaya naman nga ngayong araw na ito ay isang pagkakataon upang tayo po ay magtulungan, magbigay ng edukasyon at magbigay ng lakas ng loob sa mga kababaihan na nakararanas po ng mga ganitong uri ng pang-aabuso. Ayan. At alam mo ba, kasamang Ornald, minsan po, nahihirapan ang mga kababaihan na magsalita dahil sa takot o kaya naman ay nahihiya. Yes, Yan. totoo yan. Kaya't mahalaga po na may mga suporta or groups at mga organisasyon na nag-aalok po ng tulong. Ayan. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan, mayroon naman po tayong mga hotlines at nakahanda na ang, sa mga panahong ito, hindi gaya noon na ang tulong sa mga kababayan nating, lalo na sa mga kababaihang naabuso, ay ngayon ay isang tawag lamang. Naririyan na po agad ang tulong at suporta na kinakailangan ninyo. Ayan. Pero, speaking of tulong at suporta, ay napakarami po nating paksang ibabahagi sa ating mga kababayan patungkol po diyan. Yes! At iyan ay di lamang po sa ating pagpasada ngayong araw na Martes, na siya na naman po nating sisimulan ng may talino at puso. At syempre, ito pa rin nga po ang ating sama-samang pagsaservisyo at pagbiyahe tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid po ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at ang ating social service and security. Iyan nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas,
Tarasawan, Batangas. At wika nga ni Governor Vilma, kahit sa mga oras na ganitong tayo ay medyo maulan at makulimlim ang panahon, bawal po ang Nakasimangot. Kaya naman patingin nga ng mga smile at syempre habang tayo ay mga nakangiti ay syempre sabay-sabay tayong kumapit dahil sa ating niyang pagbiyahe at pagpasada ngayong araw ng Martes ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nito nga pong nagdaang linggo. At syempre, Ornald, hindi mawawala sa ating pagpasada ngayong araw yung mga aktibidad po at programang personal pong dinaluhan at pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto nito pong mga nagdaang linggo. Kaya naman syempre sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ito po ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office, naririto na pong muli ang inyong mga kasakasama sa isa na namang oras na masayang kwentuhan at talakayan. Ito naman po si Cheryl May Makuha Halili. Dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Ang hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito pa rin po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Lino at puso. Ayan, at ang oras po natin, ganap na pong alas 9:47 ng umaga at lagit-lagi nga sa bawat panibagong yugto ng ating pagpasada ay halina tayo muna ay sama-samang manalangin, lalo na't ngayon ay National Bible Month. Ayan, at tayo ay humingi po ng gabay at patnubay na muli pa ring ihahatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas, walang iba, binibining Zara Josiah Timaano. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan.
Ayan, amen. Amen. At oo. At syempre, maraming salamat kay Miss Jaya sa napakaganda nating awit panalangin every Tuesday morning. At syempre sa iyo ay welcome home. Welcome back. Oo nga. Nagbakasyon ng Korea. Ayan, anyong haseyo, best friend. Kita ko nga yung mga, parang lamig na lamig. Lamig na lamig at gayon din tayo dito sa ating tanggapan ngayong Correct. oras na ito. Lamig na lamig din tayo kaya tayo ay medyo under the weather. Yes. Pero syempre tuloy-tuloy lamang. At ika nga ay bago tayo tuluyang mapaloon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Martes, ay atin munang batiin ng Happy Tuesday morning ang atin pong masusugid na mga tagapakinig. Ayan, kaya naman, muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Lalo higit po sa mga nakikinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. Ang ating pong pagpasada ay sa bayan pa rin napapakinggan sa mahimpilang Infinite Radio 102.3 FM dyan po sa lungsod ng Lipa. At sa 105.5 radyo natin to dyan naman po sa bayan ng Padre Garcia. At sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko man po ito. At yung pong mga nasa biyahe, papunta po sa kanilang mga trabaho o saan man lakad yan, ingat-ingat po kayo. Ayan, lalo na't madulas sa mga kalsada Correct. natin ngayon. Ingat po. Pero syempre, bukod diyan ay tayo nga ay sa bayan ding napapakinggan sa ating official live streaming via Batangas PIO, ang official na Facebook page ng ating pamahalang panlalawigan. Kaya naman syempre, batiin na natin na magandang umaga ang ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Of course, kasama ang ating napakahusay at napakabait na si Sir Jun Magnaye. Gandang umaga mga biyaheros. Ayan, malamig ba dyan, sir? Oo. Kasama rin natin dito ang ating mabuting kaibigan, si Ginoong Kurt Zyrel Bayanay. Hi, Kurty Boy. Good morning daw mga biyaheros. Sino ba kasama nandyan natin? din ang tita Nilda Revilla. Speaking of Sir Jun, inaabangan ko kayo kahapon. Oo nga. Akala ko nandoon kayo. Yan. Yan, nandyan din po si Tita Sally Corolio, si Erica Fabricante de Torres. Yan, ang miss na natin ang kanyang footlong nga ba ito? Oo. Yan. Si Cashel Cacantos, good morning po. Nandyan din ang Tita Nenet Ona. Blessed Tuesday morning to all of us. God bless and keep safe po. At ang ating masugid na tagapakinig yan, na-miss tayo nito, si Ma'am Nitz Lapa. Sa wakas, meron na ulit biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po, biyaheng Kapitolyo at Ma'am Cheryl and Sir Ornald. At sa Tuesday Patroller yan. Ayan. At, Good morning po sa inyo. Oo, at para nga sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, tayo ay nawala ng isang linggo sa ating regular na programa dahil nga mayroon tayong may nakasabay na kasing kahalagang events dito sa ating pamahalaang panlalawigan at ayun nga, kinailangan din ng ating mga presensya at talagang full force po tayo. Alam naman natin na pagka nagpaprograma ang ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, talagang dahil we work as one, we work as family here in pamahalaang panlalawigan, kaya laging all out at full force ang ating mga resources. Yes. And speaking of pagbati, pabati muna ako ng happy birthday Ayun. sa aking kapatid, Engineer Aldrich Raul Makuhayan. Happy birthday! Ayan, at syempre nagdidiwang din ang kanyang kaarawan ng isa sa ating kapatid dito sa Yes. ating tanggapan, Miss Yel Pradillada. Happy birthday! birthday! Yan. Ayun. At syempre bumabati na rin lamang naman tayo kasamang Auntie May. Ay, speaking of pagbati po, syempre sa ating ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po ma'am. At syempre sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto, good morning po sir. At syempre sa ating pong Chief of Staff, Sir Jun Dihan. At sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po syempre ng ating Vice Governor Dodo Mandanas, 10 po ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal, magandang umaga po. Ayan, at syempre, hindi pwede na hindi tayo makakabate mula dito sa ating biyaheng Kapitolyo family ng congratulations, E.S. Ralph Recto! Ayan, napakagaling naman Oo. talaga. Talaga namang nakaka-proud maging isang Batanggenyo. Totoo yan. Yan.
ang ating ES mula dito sa lalawigan ng Batangas. Naman. At dahil noon nga pong nagdaang araw ng Lunes ay formal na pong inanunsyo ng ating iginagalang na Malacanang ang pagiging appointed po, Executive Secretary po ni ES Ralph Recto na talaga naman pong buong pusong napagkatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kaya mula po dito sa Biyaheng Kapitolyo at syempre mula sa pamilya at tanggapan ng Batangas Provincial Information Office, congratulations po, Sir Ralph. Tunay po nakahanga-hanga, tubong lipenyo, taglay ang dugong Batangas. Correct. Ayan. And time check, it's already 9:56 na ng umaga. Napakarami po nating impormasyong baon-baon at hatid sa inyo ngayong araw. Bagaman napakabilis ng oras, ay syempre ihahabol natin yan at kaya nga tayo ay nawala ng isang linggo, ay babawi tayo ngayong araw dahil iuulat natin iyan sa pagbabalik po ng ating opisyal na programang pangradyo ng Pamahalang Panlalawigan dito pa rin sa ating Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay, lumilindol po. Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating Biyaheng Kapitolyo. At ang oras po natin ay alas 9:58 na po ng umaga. Ayan, at Parang under the weather talaga itong kasama ko dito. oo, pero Talagang- syempre, kailangan nating magbawi sa ating mga kababayan kasi dahil sabi nga ni Tita Nits Lapa, na-miss niya tayo, na-miss din natin. At syempre, karapatan ng ating mga kababayan na mapakinggan ano na nga ba ang mga nagiging kaganapan at mga pangyayari na nangyayari sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Lalo na nitong nagdaang linggo. Kaya simulan po natin itong nagdaang araw ng Martes, kung saan formal nga na ipresenta ang framework plan ng matatag na Batangas Award Visionary Leadership towards Sustainable and Resilient Local Government Units. Doon po sa ating Provincial Dream Zone Conference Room, dito po iyan sa ating Kapitolyo. Ito po ay pinangunahan ni na Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Chief of Staff at MBA VSR Lead Convener Mr. Pedrito Martin M. Dihan Jr. at Provincial Planning and Development Office Head Ms. Marisa M. Mendoza. Nagkaroon din po ng internal calibration workshop ang mga miyembro ng Technical Working Group at Assessment Team, katuwang po ang ating Department of the Interior and Local Government Batangas.
Isang programa naman po ang pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para po sa General Assembly ng mga solo parents at mga katuwang po na direct service providers doon pa rin po sa ating Dream Zone sa Kapitolyo. Layunin po ng pagtitipon na kilalanin ang kahalagahan ng mga solo parents sa pagtataguyod po ng kani-kanilang pamilya at mapatatag pa po ang parent-child relationship. Sentro rin po ng assembly ang pagbibigay ng recognition sa mga lokal na pamahalaan para po sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng mga best practices pagdating po sa implementasyon ng mga programa para po sa mga solo parent. Bukod po dito, bahagi rin po ng programa ang paghahatid ng mga kasalukuyang updates para po sa mga benepisyong nakukuha ng mga solo parent at pagtatalakay sa ilang mga interbensyon na maaari pong maipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan. Katuwang po ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Aktibong nakaisa po sa ginanap na Solo Parent and Direct Service Providers Assembly, sinasangguni ang Panlalawigan Committee on Social Welfare Chairperson, 5th District Senior Board Member June Berberabe, Committee on Women and Family Chairperson, 2nd District Board Member Reyna Abu Reyes, at Attorney Sheila May L. Panores Libardo ng Office of the Provincial Governor na nagsilbing kinatawan po ni Governor Vilma Santos Recto. Ayan at samantala, nadagdagan naman ng 1,632 mga mag-aaral sa kolehiyo mula po sa ikatlong distrito ng Batangas ang nakatanggap ng educational assistance noong 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan na nagkakahalaga po ng 5,000 pesos each at may kabuang halaga nga po na humigit kumulang 8 milyong piso. Ginanap po ang nasabing distribution ng tulong pang-edukasyon doon po sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Santa Teresita at Agoncillo kung saan patunay sa tagubili ni Governor Vilma Santos Recto na ilapit, padaliin at pabilisin ang pag-aabot ng serbisyo sa mga mamamayang Batanggenyo. Nauna na po rito ang 2,198 na mga mag-aaral sa kolehiyo sa 3rd District ng Batangas na nakatanggap din po ng naturang educational assistance. Ang naturang tulong pang-edukasyon po ay bahagi ng patuloy na pagkakaloob ng Educational Assistance Program ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto. Ito ay naisa sa katuparan sa ilalim ng pangangasiwa at pagtutulungan ng Governor V Educational Assistance Team, Provincial Treasurer's Office at syempre ang ating mga kasamahan mula sa General Services Office. At sa kaparehong araw po, ipinamahagi po ang Assistance to Individual in Crisis Situation o yung AIC sa tinatawag na isinagawa po sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Santa Teresita at Agoncillo. Nasa 288 na mga Batanggenyo ang naging benepisyaryo ng naturang pamamahagi na naisakatuparan po sang-ayon sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto at mula po sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office na pinamumunuan po ni Ms. Ethel D. Luistro. Naging katuwang po ng PSWDO ang Provincial Treasurer's Office sa pamamahagi po ng nasabing tulong pinansyal. At eto naman, noon pa rin po nga nagdaang araw ng Miyerkules, Efficient Financial Management for Good Governance. Nagsilbi nga po bilang guest speaker si Governor Vilma Santos Recto sa ikalawang araw ng mga Public Financial Management Competency Program for Local Government Units Session Plan Phase 2 na ginanap po doon sa Soto Grande Hotel and Convention Center sa Bayan ng Bawan. Sa kanya pong naging mensahe, kinilala ni Gov. Santos Recto ang mahalagang papel ng mga budget officers lalo na sa larangan ng pamamahala sa pananalapi at kung paano sila epektibong nakakatulong upang suportahan ang napapanatiling pag-unlad ng kani-kanilang mga LGU.
Binigyang din po ng gobernadora ang kahalagahan naman ng transparency at accountability sa pampublikong pananalapi at ang palaging pagsunod sa mga patakaran at regulasyon upang matiyak ang mahusay na financial management at good governance. Masayang nagtapos naman po ang Unity Games 2025 Inter-LGU Sports Tournament noon pong araw pa rin ng Miyerkules 19 ng Nobyembre 2025 sa Batangas Province Event Center sa Barangay Bulbok, Lungsod ng Batangas. Sa naging championship game po noong araw, itinanghal po na panalo ang mga sumusunod para po sa volleyball. Nag-champion po ang San Juan, first runner-up ang San Pascual, second runner-up Mataas na Kahoy, at nag-third runner-up po ang Mabini. At para naman sa ating basketball event, ang nagkampiyon naman po ay ang bayan ng Nasugbu. At first runner-up po ang lungsod ng Lipa, second runner-up naman ang lungsod ng Batangas, at pumalo po o pumangatlo o third runner-up ang lungsod ng Santo Tomas. Ang nasabing paligsahan po ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office na naglalayong magkaroon ng ehersisyo at pagkakataong magkakilala ang mga manlalaro mula po sa iba't ibang munisipalidad at lungsod upang makabuo ng magandang samahan ang mga lingkod bayan sa lalawigan ng Batangas. Ayan, taos puso pong pagbati sa bawat manlalaro, coach at mga taga-suporta. Siyempre, ang inyong puso, lakas at pagkakaisa po ang nagpatingkad sa paligsahan at nagpapatunay po na sa tamang determinasyon, walang imposible po sa court. Padayon, mga kawaning atleta, ipagpatuloy ang laban at ipakita ang tunay na lakas ng matatag na Batangas. Yes, at doon nga yan ginanap sa ating Batangas Province Event Center kung saan nagkaroon din kung ang ating mga government officials from different LGUs ay nagkaroon ng basketball and volleyball league ay sa atin namang mga kabataan, hosted by our Sangguniang Kabataan Federation ng province sa pamumuno ni Bukal Voltaire Pua, ay nagkaroon din tayo ng Inter-LGU SK edition naman na volleyball event o volleyball tournament doon pa rin nga sa BPEC. At syempre, iyan ay naisakatuparan din sa pangangasiwa ng tanggapan ng PACPACEDO. Syempre, katulong ang ating mga kasamahan dito sa Batangas Provincial Information Office kung saan tayo nga ay may mga nakadeploy na manpower na always ready kung ano man ang kakailanganin at dapat i-address o i-resolve o pagtulong-tulungan doon sa ating facility, ang ating napakagandang facility doon nga sa Batangas Province Event Center. Kailan naman ito na naganap kasamang Arnold? Ayan, kasamang Auntie May ay noon nitong araw ng linggo. Ayan, at para nga siyang naging one-day league. At nagsabay ito, parang dalawang events o dalawang venue ang pinagdausan at simultaneous ang mga naging kaganapan doon sa Casanova. Gayon din dito nga sa ating BPEC. Pero yung mismong championship and awarding ay dito na isinagawa sa Barangay Bulbok sa lungsod ng Batangas. Galing. Talagang meron talagang kanila ang mga SK at Yes. hindi nagpahuli, Oo. hindi nagpatalo. At magugulat Syempre. ka kasi napakalakas maglaro ng mga kabataang ito. And kinonfirm ko sa tanggapan ni board member Pua at ni Tita Vinda ng PACPACEDO, ito ba talaga yung mga officials natin sa SK o may mga imports? Talagang yung mga kupunan na nakibahagi ay solid at pure na mga SK officials Ay, wow. lamang. Talagang napakalakas. Iba talaga ang lakas ng Oo, kabataan. hindi lamang pang
sa paglilingkod, pero talagang pati sa pampalakasan may Yes. pagmamalaki ang ating mga SK officials sa lalawigan ng Batangas. Ayan. Ayan. At eto naman, isang makabuluhang dialogue on ER1-94 Programs and Collaborative Development Initiative. Kasama po ang ilang mga power generating companies sa lalawigan. Ang isinagawa po ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Planning and Development Office doon po sa Bulwagang Batangan ng Kapitolyo, lungsod ng Batangas. Ang ating Bulwagang Batangan ay doon sa may Office of the Yes. Governor. Binigyan din po dito ni Gov. Vilma Santos Recto ang kahalagahan ng mga corporate social responsibility programs na isinasagawa ng mga nasabing kumpanya sa Batangas na may malaking positibong epekto sa iba't ibang komunidad. Dagdag pa nga po ng ating gobernadora, hangad ng Kapitolyo na mas mapalakas ito sa pamamagitan ng patuloy na konsultasyon at pagtutulungan upang higit na mapakinabangan ng mga kababayan. Naging kaisa po sa pagtitipon ang mga CSR, Public Relations at Community Affairs Officers ng mga energy companies na nagrepresenta ng kanilang mga programa, kasama po ang mga opisyal ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna po ni na Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Chief of Staff Sir Jun Dihan at mga board members ng Sangguniang Panlalawigan. Ayan. The Provincial Government of Batangas has been chosen as a recipient of the Government Service Insurance System o yung ating GSIS. Nagkaroon tayo ng Bronze Seal of Protection Award. Wow. Ayan, ang parangal po ay iginawad sa pamahalaang panlalawigan dahil sa pagkakamit ng angkop at sapat na saklaw ng seguro para sa mga ari-arian sa pamamagitan po ng GSIS at sa pagpapakita po ng pagsunod sa Republic Act 656 o yun pong Property Insurance Law. Panlalawigang Dinaluhan ito yes, ng ating ito po ay Provincial dinaluhan Administrator. ng ating panlalawigang Administrator Attorney Joel Montealto. Kasama po ang pangkalahatang opisyal ng serbisyo o yung sa GSO, si Engineer Noel Rocafort. Nandidiyan din po ang panlalawigang Legal Officer Attorney Louie Mark Dalwampu at panlalawigang Ingat Yaman si Ginoong Mario Carmelo Pesa. At ang tinanggap po ang nasabing pagkilala sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto sa seremonya po ng paggagawad ng parangal na ginanap po noong ika-20 ng Nobyembre 2025 sa Iloilo Convention Center, lungsod po ng Iloilo. Ito pala iyon, kaya personal na nagtungo doon ang ating Provincial Administrator. Yes. Kasama sina Sir Baloy Pesa. Ayan, good morning, sir. At ayan nga, nagbigay pugay na sa bandila ng Pilipinas ang pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangunguna po ng Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office kahapon, ika-24 po ng Nobyembre doon sa ating BPEC o Batangas Province Event Center sa Barangay Bulbok, Batangas City. Sa kanya naging mensahe po, binate ni Governor Vilma Santos Recto si dating Department of Finance Secretary Ralph G. Recto matapos niyang manumpa bilang Executive Secretary sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong November 19. Aniya, ang tagumpay ni E.S. Recto sa Malacanang ay siguradong mararamdaman din sa lalawigan ng Batangas. Kasunod po nito ay pinarangalan ng Kapitolyo ang mga natatanging Batanggenyong nagdala ng karangalan sa lalawigan matapos maging top-notchers sa iba't ibang board licensure examinations, kabilang ang para sa chemical technicians, social workers, naval architecture, pharmacist at chemical engineers. Bilang pagkilala sa kanilang kahusayan at dedikasyon, iginawad sa kanila ang cash incentive at plaque ng parangal. Ang mga tagumpay na ito ay nagsisilbing inspirasyon sa kapwa Batanggenyo, lalo na sa mga kabataang nagsusumikap maabot ang kanilang mga pangarap. Ayan, Batangas Capital Employees nagpasiklab po sa opening ceremony ng Sports for All
2025 Inter-Department Sports Fest. Matapos nga po ang isinagawang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, agad po na inumpisahan at formal na binuksan ang masigla at makulay na Sports for All 2025 Inter-Department Sports Fest po. Diyan nga po sa Batangas Province Event Center sa Barangay Bulbok, Batangas City. Tampok po sa programa ang cheer dance competition kung saan nagwagi po ang Team 6 na binubuo po ng Provincial Budget Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Assessor's Office. Nasungkit naman po ng Team 7 ang ikalawang pwesto na kinabibilangan po ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office, Provincial Treasurer's Office, at Provincial Human Resource Management Office. Habang pumangatlo naman po ang Team 8 mula po sa Provincial Engineering Office. Samantala, itinanghal naman na Miss Inter-Department Sports Fest 2025 si First District Board Member Army Bauses ng Team 5. Wow! Yan, na kumakatawan po sa Office of the Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan at Provincial Library. Sa mensahe po ni Governor Vilma Santos Recto, binigyang diin po niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, sportsmanship, at aktibong partisipasyon po ng bawat kawani sa naturang paligsahan. Ayan, at syempre kahapon nga ay talaga na mga araw pa lamang ng Lunes ay nagbukas agad ang ating panibagong linggo ng paglilingkod sa isang napakasaya, napakakulay at tunay naman na na-miss natin talaga yung ganitong saya sa ating pamahalang palalawigan ng ating interdepartment nga na palarong pampalakasan. Pero hindi lang naging palarong pampalakasan dahil nagpakita rin ng ganda at husay at kiyas ang ating mga nagagandahang dilag, ang ating mga muses na kumatawan sa kanilang mga tanggapan at syempre ang husay ng ating mga kasamahang kawani sa pagsayaw naman po ng cheer dance. Ayan, dyan mo makikita yung wala sa edad ang pagsayaw. Totoo. Yan. Oo. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga sumayaw ay doon sa iba't ibang department talaga, nagpadala sila ng hindi lahat kabataan. Yes, oo. 'Di ba? Nandiyan yung magigitlak, sumasayaw pala si ano. Ayan. At ang ating mga naging muse o yung kinatawa ng bawat department, bawat team, ay may age bracket. Yes. Yun ang maganda. Na tama naman na wala sa edad. Talagang kita mo kung gaano sila kagigilas maglakad, magpakita ng kanilang talento sa paglakad, ang kanilang mga poise. Talaga namang napakagaganda. Talagang nanguna ang ating First District Board Member na talaga namang humataw sa paglakad. Talaga namang nagulat ako sa paglabas ni Bukala Army Marie Bausas na siya pala ang naging representative ng Office of the Vice Governor, ang ating SP, Sangguniang Palalawigan at syempre ang ating Provincial Library. At ang nakakatuwa dito, kung pansin mo sa pagpapakilala nila, proud na proud nilang sinasabi ang kanilang mga edad. Oo, yes, talaga. Nakakatuwa. Talaga magigitlak, ganito na pala. Wala sa hitsura nila. At kaya pa lalong sumigla ang ating BPEC kahapon ay dahil personal nga na natuwa din ang ating minamahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Kaya sa kanyang kagustuhan din na mas mapasaya ang ating mga kasamahang kawani ng pamahalang panlalawigan ay dinagdagan niya ang ating mga papremyo kahapon. Walang umuwing luhaan. Tunay, Yan talaga ay sadya. Walang team na umuwing malungkot dahil pare-parehong may premyo. Yes. Yun ang nakakatuwa. Talagang sabi nga ni Gov ay bawal ang Nakasimangot. Kaya naman kahapon, wala ni isang kawani ng Kapitolyo ang hindi nakangiti
Dahil Correct. talagang even our governor herself nga ay talagang nag-enjoy at natuwa kasi ang daming natatagong ganda, Yes. ang daming natatagong talento, Talento. at syempre ang daming natatagong husay ng ating mga kasamahang kawani sa pamahalaang palalawigan bukod dun sa ating alam mo yun, wholehearted na paglilingkod sa ating mga kababayan. At sulit yung ilang linggong yes. pag-eensayo, walang sasabihing pangit dahil lahat talaga kahapon Oo. ang gaganda ng performance ng sa cheer dance natin. Talagang lahat ay panlaban. Biruin mo yon, almost perfect yung score ng nanalo. Yes, oo. Talagang wow. At dikit-dikit. Correct. Ang talaga Points nga lang talaga. nagdidikdikan. Points lang ang pagitan ng bawat isa na talaga doon talaga makikita kung gaano ang paghahanda ng bawat team, kung gaano ginalingan ng bawat team, at nakakatuwa yung concept ng bawat isa. Iba't Yes, iba. oo. Hindi mo makikita ay eto ay isang talagang iba't iba ang gaganda ng mga naiisip na konsepto ng bawat isa. Yes. Sinong makaka-imagine na pwede mong i-insert ang concept ng palarong lahi sa cheer dance? Yan. Diba? True. Talagang, actually, ang ganda, hindi naman sa pero ang nakakatuwa sa amin, in-enjoy lang namin. Oo. In-enjoy lang namin yung sayaw kasi nga, parang para larong lahi lang talaga. Kumbaga, kung ano yung ginagawa at nilalaro natin dito tuwing sports fest, yun lang yung ini-input namin doon sa aming sayaw. At Yan. talagang nabusog din naman ang mga performances ng mga culture and heritage na Yes. meron tayo dito sa ating lalawigan. Ayan. Ayan, at syempre sa lahat ng mga nagwagi at lahat naman ay nagwagi. Kaya sa Yes. ating lahat, congratulations po at syempre ito ay pinangasiwaan nga ng tanggapan ng PACPACE-DO sa pangunguna ni Tita Vinda Mendoza at syempre katulong ang ating mga kasamahan mula sa BPIO, Batangas Provincial Information Office sa pangunguna ni na Ma'am Katsi Catalan at ni Sir Vincent Altara. Yes. At Ayan. ang alam ko sa mga oras na ito ay may mga patuloy na naglalaro diyan Yes, sa ating oo. BPEC. Ganun din, maya-maya lamang magsisimula na ang laro ng volleyball dito naman sa ating Dream Zone. Sa ating Dream Zone. Oo. Nakahanda na nga at ito ay simultaneous din na Yes. nagaganap sa mga oras na ito. Kaya kung kayo ay walang ginagawa, halimbawa ay hindi naman maulan sa inyo o kaya naman ay wala kayong pagkakaabalahan ngayong araw, pwede ho kayong suminsay dine sa bakuran ng Kapitolyo o kaya naman yung malapit sa Bulbok doon sa ating Batangas Province event para makita din ninyo at maramdaman ninyo kung ano nga ba yung saya at enjoyment na aming ibinabahagi sa inyo habang nagkikwento doon sa nangyaring opening ng ating sports At ang fest. isa pa nga pala, naalala ko lang, no? First game natin kahapon ng Team 2, OPG, PIO, and admin. Yes. Nandoon at present ang ating governor para Totoo. suportahan ang ating mga manlalaro. Yes, grabe. Grabe siyang mag-cheer, grabe ang talon, grabe ang hiyaw, na lahat kami ay nagigitla dahil talagang tuwan-tuwa siya. Talagang simula't simula hanggang sa pagtatapos, Yes. kasama po natin at kapiling natin ang ating Governor Vilma Santos Recto. Ayan. Ayan. At kung kayo nga ay manonood, speaking of pagsinsay sa ating mga venues na nabanggit, kung gusto ninyong masaksihan ang ating mga sports event ngayong araw, ay inyo muna pakinggan kung ano ba ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga. Baka kayo habang Correct. papunta ay bagyuhin o ulanin, ay mahirap na. Kaya naman sa mga oras na ito, ay sabay-sabay muna nating pakinggan ng ulat panahon mula po sa ating mga kasamahan mula sa tanggapan ng PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, November 25, 2025. Ang bagyong Verbena ay muling naglandfall kaninang 2:40 a.m. sa Talisay, Cebu. Pagsapit ng 3 a.m. huli itong namataan over the coastal water of Pinamungahan, Cebu at patungo na ito sa Negros Island region. Nananatili pa rin itong nasa tropical depression category na may lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour.
Mabilis po itong kumikilos pa northwest. Meron din tayong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa. Una na dyan ang shear line na nakakaapekto sa eastern section ng Luzon. Ito ang dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lugar. At northeast monsoon naman ang umiiral sa malaking bahagi ng northern Luzon. Samantala, dahil sa pinagsamang epekto ng shear line at ng bagyo, inaasahan nating makakaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. At para naman po sa track ni Bagyong Berbena, pangatlong landfall nito ay naitala sa Talisay, Cebu. Inaasahan na maglalandfall muli ito sa Negros Island region bilang tropical depression. Sa forecast track, itatawid ito sa Visayas bilang isang tropical depression at ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 1. Inaasahan din natin na mag-i-intensify ito into a tropical storm category bago mag-landfall o mag-cross approach sa northern Palawan. Mananatili itong tropical storm habang palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa probinsya ng Batangas, maulap ang kalangitan na may 100% chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan at paminsan-minsang pag-idlat, pagkulog dahil sa mga isolated thunderstorm na dulot ng shear line. As of 5 a.m. sa heavy rainfall advisory, nasa yellow warning level ang Batangas na posibleng makaranas ng 50 to 100 mm accumulated rain sa buong araw at wala pong tropical cyclone wind signal sa probinsya ng Batangas. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6 o'clock ng umaga at lulubog mamayang 5:25 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Antasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Ayan, muli maraming salamat Miss Raven, gayon din sa ating mga kasamahan at mga kapatid sa tanggapan ng PDRRMO at for sure sa mga oras nito ay sila ay naka-alerto na naman. Correct. At buhay na buhay ang mga dugo habang tayo ay nag-enjoy ng lamig ng panahon, sila doon ay Nakatutok. nakatutok at naka-standby na naman syempre para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At syempre umulan man po o umaraw, laging magdala ng Payong! Ayan. At syempre, bukod doon, ay dapat tayo ay well-hydrated din Correct. palagi. Kahit po malamig, kahit umuulan, kailangan pa ding hydrated. Yes, oo. At huwag kakalimutang uminom ng vitamins. Ayan. At syempre, tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, November 25, 2025. Ang ganda naman nun, 25, 2025. Yes. At syempre, ngayong araw ay ating pinasasalamatan ng ating mga technical crews na nakasama ngayong umaga. Of course, headed by Sir Gian, Direct Gian Marco Escamillas. Maraming salamat. Kaya Sir Kevin Medrano, thank you so much. Ang ating napakahusay na MVP for all seasons. Oha! Kaya Sir Jundal Maranan and of course, kaya Tito Roger Aguirre, thank you very much. And kasamang auntie, baka may gusto ka pang batiin. Yes, may pahabol tayong pagbate. Ayan, nakatutok at nakikinig sa atin si Sir Christopher Boyet Katigbak Asilo. Yan, Good sir. morning, Sir Boyet. Good morning po. Alam mo Ayan. ba, nung isang araw ay nakasama ko si Sir Boyet doon sa ating tanggapan sa BPEC at napakaganda ng mga inputs ni Sir Christopher Boyet Asilo para sa mas ikagaganda at mas ikaaalwan ng mga due processes and mga interactions na pwede nating i-apply agad doon sa BPEC. Ayan, maraming salamat po. Napaka-hands-on talaga ni Yes Sir naman. Boyet ang At isa. lagi yan nakasuporta din sa atin dito sa PIO. Talaga namang ang isa sa mga napakahuhusay at katukatulong sa pagseservisyo ni Govi ang ating one of masisipag na Executive Assistant Sir Boyet Asilo. Maraming Yan. salamat po, Sir. Siyempre, nandiyan din bumabati ng good morning biyaheng Kapitolyo si Sir Gads Kison Rodelas. Yan. Oh,
Yan. Good morning po. Sir Gads, good morning. See you Ayan. soonest. Ayan. Ayan, syempre, nandiyan din si Almira Elaine Balor, si Ma'am Melisel Frane. Good morning po sa inyo. At sa lahat po na nakatutok at nakasubaybay sa ating biyaheng Kapitolyo, good morning po sa inyong lahat. Ayan, at ang oras natin, alas 29 na. Kaya naman na, Auntie. Hahabol pa ako ng Oo. pagbate. Kasi nakatutok din sa atin ngayon ang aking mama at ang aking papa dyan sa bahay. Mama Lisa, Papa Raul, ingat-ingat kayo lagi. Ayun. Ang aking mami Lourdes Halili dyan sa San Roque, ingat-ingat po. Siyempre sa aking kabiyak David Halili, ingat-ingat din ikaw. At happy birthday ulit sa aking kapatid, Engineer Aldrich Raul Makuha. Happy birthday, Engineer. And once again, happy birthday ulit kay Miss Yel Pradillada ng BPIO. Yan. At iyan na nga po ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay po na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian. Matatag tayo, Batanggenyo. Muli, ang inyo pong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. At tulad nga ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalaang matatag sa paninindigan. May malinaw na direksyon at mayroong totoong tunay na malasakit para sa ating lahat. Kaya naman ako naman po si Ornald Tabares Jr. At syempre, maraming salamat po muli sa inyong pagtutok at patuloy na pagsama sa atin pong pagpasada dito pa rin sa ating Biyaheng Kapitolyo. Lino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong